Nirevamp na si Eudora at pinalakas naman si Saber dito sa advanced server. At hindi lang yun pati itong 6 na item na to, may pinahina at may pinalakas. At ito na nga ang possible na dumagdag sa meta. Si Eudora, ang revamp na ginawa sa kanya ay first skill at second skill. Yung first skill niya, niremove na yung delay damage na mas lumalakas kapag mababa ang HP ng kalaban. Pero, in-adjust naman yung damage delay. Mas mabilis nang tatama. At ito na ang pinakamaganda, yung bagong effect ng second skill niya. Kapag tinamaan mo ng stun, mababawasan yung magic defense ng kalaban. At kapag nga may passive mo, yung magkakatabing kalaban, lahat sila ay tatamaan. At lahat din sila mababawasan ang magic defense. Ang sakit neto, kapag 5 yung natamaan mo, ibig sabihin, 5 din yung lalambot sa kanila. Mas pinalakas na ang AOE ni Eudora. At ang gusto nga mangyari ni MLBB, 2 na yung pagpipilian mo na combo sa kanya. Kapag single target lang at gusto mo lang pitasin, gamitan mo agad ng second skill. Tapos, ultimate mo na para masulit, tsaka ka magpe-first skill. Pero, kapag may kakampi ka na setter, tulad nila Atlas, Mino, Grak, Kupra, Lolita, Tigreal, o kahit sinong may pangset, ang gagawin mong combo ay first skill, second skill, at ultimate. Kapag ginawa mo to, 5 kalaban ang pwede mong mapasiban. At yung 5 din na yon ay mababawasan ang magic defense. Hindi malabo na dumami ang gagamit ng Eudora. At baka makita pa natin to sa pro scene. At syempre, hindi magpapauli si Saber. Binalance lang yung first skill niya. Binawasan lang ng konti yung base damage sa early game. Sa late game, ganun pa rin naman. Pero, bumawi naman sa mana. Mas pinakonti na. At kung dati, kada hit mo, kapag may first skill ka, nababawasan ng cooldown yung second skill mo. Ngayon, yung first skill at second skill mo na, yung parehong mababawasan. Kaya mas madalas ka nang makakagamit ng first skill. At parang gusto nga siyang gawing jungler. Kasi, may extra 50 damage din yung first skill mo sa mga creep. At yung second skill naman, ang binago sa kanya. Kapag nag-enhance basic attack ka, mababawasan yung second skill mo ng 30% cooldown. Kaya kapag nagdadash ka, lagi mong ibe-basic attack sa kalaban para mabawasan yung cooldown. Huwag ka mag-alala, binawasan din yung mana cost nito. At syempre, para hindi masyadong OP, binawasan naman yung damage ng ultimate para hindi pa rin sobrang daya. At pumunta naman tayo sa mga nabuff na item. Unahin na natin ang Genius 1. Mas pinalakas na kapag mas mataas ang level mo. Dati kasi, binebenta na to sa late game. Ngayon, pwede mo na siyang i-last item. Lalo na pag level 15 ka. Mas malaki yung mababawas mo na magic defense ng kalaban. Ang isa pang nabuff na item, itong Lightning Truncheon. Yung passive niya na kidlat, pinataas yung damage. Kaya mas maganda na tong buuin kapag burst ang gamit mo na hero. At ang huling nabuff, itong Queen Swings. 15% na ang spellbomb. Ang ganda nito sa mga fighter hero. At pwede na rin to sa mga mage na kailangan ng lifesteal tulad ni Lunok. At yung mga nerf naman na item ay Glowing One. Binawasan yung nabibigay na magic power sa attribute. Ang sumunod, Wishing Lantern. Kailangan 1,000 damage na yung madamage mo sa kalaban bago lumabas yung passive nito na Butterfly Goddess. Yung maliliit na paro-paro na sumusunod sa'yo. At ang isa pang bad news sa mga War Axe user, 5% na lang yung spell bump na nabibigay nito. At yun lang, excited na ako na lumabas to sa original server. At kapag nga may changes pa, i-update ko agad kayo. Kaya huwag nyo kalimutan magpa-follow. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.